Iba talaga pagka taong bayan nagsalita o mamamayan ang nagbigay ng pananaw, opinyon at kanilang karapatan. Alam niyo kung bakit? Alam ba ninyo na majority ng mga comments at sinasabi sa social media, hindi lang ho sa aking mga channel, Mike Abby Opinions, yung isang channel natin at itong MA Pinoy TV, maging aking programa sa radyo at telebisyon, at doon sa ibang mga pinanggagalingan din ng mga news, ang comment ng mamamayan, huwag daw tulungan yung mga Pilipinong nagrally sa Qatar noong birthday ng dating Pangulong Duterte. Iba-iba ang katwiran. Una, personal daw yon na sinadya nila kahit bawal. Pangalawa, anti-Marcos or bumabatikos sila sa Marcos administration. Puro sila pro-Duterte. Pangatlo, nagpunta sila sa abroad para magtrabaho, hindi para mag-rally. Pang-apat, alam nilang bawal ang political rally sa Qatar o sa Middle East. Bakit ginawa? Ayan po yung apat na dahilan kung bakit ayaw ng mga Pilipino na may-ari ng pera ng gobyerno na huwag daw gastusan, huwag daw tulungan ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang mga nahuli na mga DDS sa Qatar. Antindi, di ba? So, karapatan po yan ng mga Pilipino na nagmamahal, nagmamalasakit kay Pangulong Marcos dahil alam nila kung ano ang mga pinaggagawa ng mga DDS. Ano ang ginagawa at sinasabi ng mga pabor kay Duterte at ayaw kay Pangulong Marcos at bumabatikos pa kay Pangulong Marcos sa pagkaka-aresto kay Duterte kahit na legal dahil merong warrant of arrest galing sa Interpol, galing sa ICC. Kaya sa akin pong observation at pananaw, karapatan ng mga Pilipino na nagko-comment at nagsasabi ng ganyan. Hindi lang mga Pilipino dito sa Pilipinas, kung hindi kasama na rin ang mga Pilipinong nasa ibang bansa. Kasi mas alam at alam na alam ng overseas Filipino workers o mga Pilipino nag-a-abroad na iba ang kultura, iba ang environment, iba ang batas, at bawal ang political rally sa labas ng bansa. Pero walang pakialam at ginawa ng mga Duterte supporters ang rally sa Qatar na mahigpit na ipinagbabawal. Ngayon may problema. Ang unang report, 20 ang nahuli. Yung 4 daw ay pinakawalaan kasi minor de edad. Yung 16 ang problema ngayon. Na kung totoong gagastos ng more or less 1 million pesos bawat isa, ilang penalty o kaparusahan, maliban pa sa mga kaso na pwedeng kaharapin kasi bawal nga ang rally. So kailangan ng abogado. Sinong gagastos sa mga abogado? Ang galaw ng embassy at ng ambassador sa Middle East, gastos ng bawat Pilipino dahil pera ng bayan. Kung maglalagay ng abogado para ipagtanggol sila, gastos pa rin ito ng mamamayang Pilipino. Kung babayaran at ang gobyerno ang gagastos sa mga penalty at obligasyon nila sa Qatar government, gobyerno pa rin at pera pa rin ng mamamayang Pilipino. Yan ang ayaw mangyari. Nung iba, ang sinasabi at ako'y naniniwala ron. Although karapatan at obligasyon ng ang gobyerno tulungan ang mga Pilipino sa abroad, pero dapat panagutin at gumastos ang mga organizer. Sino ang nag-utos sa kanila? Sino ang organizer ng rally? Dapat yon ang gumastos at tumulong sa abogado sa lahat ng gastusin ng kanilang kasamahang nakulong dahil sa illegal na rally o political rally. Hindi natin pwedeng sisihin ang mga Pilipinong may-ari dahil nagbabayad sila ng buwis. Nagagastos ng malaking pera o milyon-milyon para ho isalba sila. Kaya lang po ang prinsipyo at paninindigan ng Philippine government, kahit basta Pilipino nagkaroon ng problema sa abroad ay tutulungan nila. Mabait ang ating gobyerno under President Marcos. Kahit na wala sa lugar ang ginawang rally, kahit na anti-Marcos, kahit sila'y nagpapabagsak kay Pangulong Marcos, o kahit sila'y bumabatikos kay Pangulong Marcos,
ang order ng Pangulo, tulungan pa rin. Yan po ang nangyayari. So, balikan ko lang yung mga comments, reaksyon ng taong bayan. Karapatan nila yung kanilang opinion na yun at sinasabi. Kasi nga, kung ikaw ba naman na isang Pilipinong matino, alam mong bawal yung rally, bakit mo gagawin? Alam mo naman na yung kaso ay may mga complainant na Pilipino before ICC dahil nga sa human rights violation, crime against humanity, kahit sino may pananagutan. At tama lang naman sumailalim sa trial, due process, ang dating Pangulong Duterte. Bakit nagrally ang mga Pilipino na Duterte? At binapatikos nila ang pamahalaan ni Pangulong Marcos na wala namang kinalaman dyan sa tokhang. Walang kinalaman sa mga pinaggagawa ni Duterte nung siya ang administrasyon o presidente. Namana lang, dumating lang sa problema at term ni Pangulong Marcos Jr. ang ganyang sitwasyon, warrant of arrest, at kaya siya inaresto dahil sa pakipagtulungan sa Interpol. So, ako ay sumasaludo at naniniwala sa observation at paninindigan ng mga mamamayang nagko-comments at nagbibigay ng reaksyon tungkol dyan sa kanilang pananaw na dapat ang managot at gumastos ay ang mga organizer at yung kanilang grupo, hindi ang Philippine government, hindi ang Philippine peso or Philippine people's money, pera, buwis ng mamamayang Pilipino. Ganyan pong masalimuot na issue. Ano po ang inyong masasabi? Nandoon at nakakulong pa. Pero until now, wala naman tayong narinig na anumang offer o suporta ng Duterte families at mga organizer sa mga rally dito at sa abroad para isalba ang kailang kasamahang nakulong. Ano ito? Iaasa nyo kay Pangulong Marcos? Iaasa nyo sa ating Department of Foreign Affairs, ating ambassador, at gagastos talaga ang mga Pilipino para dun sa kanilang paglaya at pananagutan. Buti kung gano'n lang, paano kung mawalan sila ng trabaho, ma-deport sila, magkaroon ng bad record sa kanilang mga employer dahil sila ay lumabag sa policy at mga batas ng Qatar government. Malaking epekto sa kanilang hanap buhay yan kung sila ay ma-deport. Baka kasama rin yung mga yan doon sa zero remittance. Diba? Isa rin yun na mahigpit na kanilang ginawa at gusto nilang ipamukha sa Marcos administration na kaya nilang isabotahe ang gobyerno dahil hindi sila nagbabayad o ayaw nilang mag-remit ng kanilang yung remittance ng kanilang kinikita para sa kanilang pamilya. Ang dami po ng mga pananagutan Pero ulitin ko, tama lang ho yung pananaw ng iba. Dapat ang managot ay organizer. Dapat sarili lang gastos yan. Sarili lang problema. Walang kaugnayan yan sa trabaho. Walang kaugnayan yan sa pagiging OFW. Walang kaugnayan yan sa kanilang kontrata kung bakit sila nandoon. Ang political rally ay personal na interest at prinsipyo ng Pilipinong sumasama dyan. Kaya kayo dapat ang managot, kayo dapat ang gumastos dyan. Bakit nga ba ang mamamayan Pilipino? Ano inyong masasabi? Please like and share ng video ito.